So ayun ayun, may natagyawat yung ilong ko. So ngayon meron lang ako reaksyonan na patungkol nga dito sa 2025 budget nga sa Manila City Hall, na nakaraan may umangal na isang city councilor. Ngayon naman may umangal na naman ulit na isa na namang councilor, na kung saan si Councilor Alfonso. Umangal siya kasi ang nangyari nga inaprubahan niya yung naturang ni pinamadali daw paaprubahan kay ni Mayora yung naturang budget sa 2025, na kung saan ay hindi naman daw dinaan sa parang walang hearing, parang ganun, parang walang tawag doon, hindi na pag-uusapan at hindi na pag-aralan ng mga city councilor. So ngayon nagre-react itong mga city councilor kasi hindi pinaalam sa kanila kung para saan yung budget, no, kung bakit minamadali, kasi mahalaga daw po talaga na pag-aralan yung budget. Kasi para yan sa susunod na para yan sa susunod na tawag dito, para sa susunod na mamamahala, no, or para sa sunod na maging mayor ng Maynila. So ito nga, nagre-react nga itong mga city councilor kasi hindi nga pinapaalam sa kanila. Ura-urada na lang daw na pina-approve, ura-urada na lang daw na ganun. Kaya sabi nga dito ni Councilor Alfonso, meron siyang sinasabi, at ang video na ito ay credit to the owner, no, kay Busilak Diary. So ito po ipi-play ko po, kayo na lang pong bahala mag-react kung anong masasabi ninyo, kasi nagsasalita nga din po itong si Councilor Alfonso, no, sa kanyang opinion kung bakit hindi daw pinaalam sa kanila yung naturang pag-aproba ng budget sa year 2025. So ito po, pakinggan nyo po. Yes, kasi talaga nung Tuesday wala kami noon. Nandun kami sa kababaihan ng Maynila Anniversary. May nag-message lang kay Konsehal JTV na itatakal daw yung budget at ipapasa that very day. So kahit hindi pa talagang tapos yung sa kababaihan, sumugod na kami sa konseho o sa session. Kaya nung dumating kami, ako mas nauna pa sa akin si JTV, nagsasalita na siya noon. So narinig ko nga na totoo nga yung nag-message na ipapasa daw ang budget. Kasi nakagawian na sa City Council ako, matagal na akong konsehal. Like for 21 years konsehal ako, and never before na nangyari to, na ipinapasa ang budget without even having budget hearing, committee hearing. Kasi para namin malalaman kung ano yung nilalaman ng budget na yun. And the copy was even given to us that very day nung dumating lang kami. Para namin mapag-aaralan ang budget. Ang budget is napaka-importante sa lungsod ng Maynila. Diyan nakasalalay yung kabuhayan, di ba? Yung mga susunod na mga proyekto ng administrasyon na dadating sa susunod na taon. Kaya napaka-importante mo na dapat pag-usapan at dapat sa presensya ng mga department heads na present. Kaya nagkakaroon ng budget hearing dapat. So, yun, narinig nyo po, no? Wait lang, may lumilipad na mga agyo. So klarong-klaro naman po, at narinig nyo na kung saan nagre-react nga itong si Councilor Alfonso, kasi sa loob daw ng ilang years siya pagiging councilor ng Maynila, ay ngayon lang daw po yan nangyari na biglang naaprubahan yung budget na hindi dinaan sa tamang process or hindi dinaan sa hearing. Nagulat na lang daw sila na bigla-biglang inaprubahan nang walang paalam, hindi pinaalam sa kanila. Di sila naman ngayon nagulat, kaya sasalita itong si Councilor Alfonso. At hindi lang kay Councilor Alfonso, pati na rin si Councilor Villanueva, no?
Oh, kaya nagmamadali daw paaprubahan. Nagmamadali daw paaprubahan si ni Mayor, no? Di natin alam kung saan gagamitin ni Mayor yung naturang pondo na yan. Ba't nagmamadali siyang paaprubahan? Baka may mga project, pero anong saysay at anong silbi nung mga city councilor at mga councilor sa barangay no, kung hindi pinapaalam kung para saan? Di ba? Siyempre magre-react ka, ikaw councilor ka, di ba? Siyempre magre-react ka talaga kung bakit ganun, kung bakit ganyan. Magtatanong ka ngayon, kung para saan? Hindi natin alam kung para saan gamitin yan, kasi bakit minamadali nga, no? Bakit hindi nga daw pinaalam sa ibang city councilor kung bakit ganun-ganun na lang ang nangyari. So actually nandito na ako sa 7-Eleven, hindi pa ako nagpo-promote dito. Bibili lang ako tubig. Kasi pupunta ako sa gym. So yun lang yung aking re-reactionan ngayon. Yun lang yung aking masasabi, na dapat ipaalam, kasi hindi naman mga bulaklak lang yung mga councilor diyan na nanalo, umupo, 'di ba? Hindi naman yan sila sinasahuran para hindi gumalaw, 'di ba? So tumanggap sila ng sahod, may karapatan din silang magtrabaho, at may karapatan silang malaman kung para saan nga yung budget na pinapaaprubahan at minamadali nga daw paaprubahan. So nakita nyo naman kay Councilor Alfonso, no? So yun lang, 2025 budget ng Manila, hindi pala talaga alam ng mga konsihal. Ako naman, para sa akin, wala naman akong pake kung alam ba nila o hindi. Pero ang problema kasi yung mamamayan ng Maynila, 'di ba? May karapatan din silang malaman kung para saan, kasi alam mo kung bakit. Nag-ano ka ng councilor, binoto mo sila. So, 'di ba? So binoto sila diyan para gampanan nila yung trabaho nila bilang councilor. So may karapatan din silang malaman kung para saan, at syempre pera ng buwis ng Maynila 'yan. So kailangan malaman din, no? At mapunta sa mabuti, hindi yung baka magkaroon ng budget tas kukurakutin lang. Tama naman yung sinabi ni councilor, di ba? Tama naman yung sinabi ni councilor na hindi naman basta-basta na aprubahan mo yung project, yung budget na yan na walang mangyayari. So malamang sa malamang kailangan malaman din po ng mga city councilor at mga konsihala, no? Katulad kay Councilor Alfonso, na himay-himayin nila at pag-aralan nila kung dyan sa 25 billion na yan, sa 2025 budget, ay para saan gamitin, ano ang gagawin, di ba? So yun lang ang aking reaksyon. Palibhasa kasi itong mga city councilor iba, pabor kay Yorme. Kaya siguro hindi na pinaalam, di ba? Kasi pabor kay Yorme. At alam naman nila na si Yorme pasok na. So yun lang, maraming salamat and God first.